Maliit ang sweldo hanggat hindi libre ang hospital, hanggat hindi libre ang edukasyon ng bawat Pilipino, mamamalagi yang tinatawag na Filipino ayuda mentality. Constructive, objective, balanced and fearless opinion. Mag-istorya ta Infovlogs with Papa RD. Maliit ang sweldo hanggat hindi libre ang hospital, hanggat hindi libre ang edukasyon ng bawat Pilipino, mamamalagi yang tinatawag na Filipino ayuda mentality. Kasi ang sweldo natin dito sa Pilipinas ay mahirap umusad. Ang bilis magtaas ng mga presyo ng bilihin, pero yung sweldo makupad. Tapos kapag ka ang isang Pilipino ay nagkakasakit, saan dinadala? Sa government hospital. Pero hindi naman, yung Pilipinong mahirap doon sa government hospital. Pero hindi naman lahat libre doon, mga kaistorya. May mga nire-resetang gamot. Hindi naman available sa government pharmacy, kailangan mong bilhin. Edukasyon, hindi naman lahat pwedeng maging scholar. Ang dami pang mga prosesong pinagdadaanan bago ka may scholar. Hindi lahat pwedeng mag-scholar. Kaya, ang mga Pilipino, laging short sa budget. Kapag ka-short sila sa budget, saan sila tatakbo? Ayuda. Kaya hindi natin mabiblame ang mga Pilipino na tumatakbo talaga sa ayuda. Kaya sa aking pananaw, mga kaistorya, kung talagang gusto nating mawala ang tinatawag na ayuda mentality, unahin natin pag-improve ang ating ekonomiya. Mag-focus tayo sa ekonomiya. Kung papaano natin dito sa Pilipinas, papaano natin ma-improve ang ating gross domestic product, paano natin ma-improve ang ating revenue, ang ating income over our expenses, over our utang. Kapag ka namamalagi pa rin na marami tayong utang, marami tayong gastos kesa revenue, mamamalagi pa rin lugmok ang ekonomiya ng Pilipinas. At kapag ka lugmok ang ekonomiya ng Pilipinas, mamamalaging may domino effect yan. Domino effect yan doon sa sweldo, sa presyo ng mga bilihin, sa edukasyon, sa kalusugan, at marami pang iba. Kasi totoo, mga kaistorya, talagang hirap ang mga Pilipino ngayon. Ang taas ng presyo ng mga bilihin, yun pa rin ang kita, yun pa rin ang income. Tapos nagkakasakit pa. Hindi naman kasama sa budget natin yung healthy, yung kalusugan. Bihira lang sa isang Pilipino na sa bawat income niya ay nagsiset aside siya para sa budget sa kalusugan niya. Walang ganun eh. Hindi sa dahil ayaw natin, talagang hindi magkasya. Diba, mga kaistorya? Tapos pagdating ng kolehiyo ng anak natin, hindi naman lahat pwede mag-avail sa scholarship. Gusto natin papag-aralin ng ating mga anak, igagapang natin yon. Pag titingnan natin yung kita natin kulang, saan tayo tatakbo? Either mangutang or humingi ng ayuda. Ano masasabi nyo, mga kaistorya, sa pinag-uusapan natin ngayon? Please write your comments below. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel and follow on my FB page and TikTok account, Mag-Istorya ta Infovlogs. Thank you and have a nice day.